Naramdaman mo na ba na labis kang nakadikit sa isang tao na paulit-ulit ka lang sinasaktan? Para kang sumakay sa roller coaster, isang saglit, masaya ka, tapos bigla kang mahuhulog sa malalim na hukay ng sakit at pagpapahiya. Iyan ang klasikong bitag ng isang narcissist. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 20 tiyak na hakbang para sirain mo na ang gapos na hindi mo nakikita. Hindi lang ito puro salita. Isa itong praktikal na gabay kung paano ka makakaalis sa emosyonal na pagkakadikit sa isang narcissist at sa wakas ay makakahinga ng maluwag. Pangako, bago matapos ang video na ito, mayroon ka ng malinaw na plano ng pagkilos. Handa ka na bang bawiin ang buhay mo? Bago tayo magsimula, linawin muna natin kung ano ba itong emosyonal na pagkakagulo o emotional entanglement sa isang narcissist. Hindi lang ito simpleng pag-ibig o matinding paghanga. Ito ay isang komplikadong sapot na tinatawag na trauma bonding. Nabubuo ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na siklo ng idealization, pagpaparangalan, at devaluation, pagpapababa ng halaga. Ang narcissist, sa simula, itataas ka sa pedestal, pabababain kang maramdaman na ikaw ang pinaka-espesyal na tao sa mundo. Tapos, bigla ka na lang ibabagsak ng walang awa na magdudulot sa iyo na magduda sa sarili mong pag-iisip at halaga. Ang utak mo, habang hinahabol ang unang euphoria, matinding saya na naramdaman mo, ay pumapasok sa isang totoong biochemical addiction, parang pagka-addict sa droga. Ang lumayo ng emosyonal ay nangangahulugan ng pagbasag sa kawil na iyan. Hindi ito tungkol sa tuluyang pagtigil sa pakiramdam. Tungkol ito sa paghinto sa pagpapahintulot na ang kanyang mga kilos at salita ang magdidikta sa iyong damdamin, sa iyong halaga, at sa iyong kinabukasan. Ito ang daan para mabawi mo ang kontrol sa sarili mong realidad. Okay, simulan natin. Ang una at pinakapundamental nating hakbang ay ang pagtanggap sa realidad. Kailangan mo nang harapin ang katotohanan at tawagin ang mga bagay sa kanilang tunay na pangalan. Tama na ang paghahanap ng dahilan para ipagtanggol ang kanyang ginagawa. Ang mga linyang, mahirap ang pinagdaanan niya noong bata pa siya. Hindi niya raw sinasadya na saktan ka o mabait naman talaga siya, sadyang mainitin lang ang ulo. Iyan ay mga bitag na gawa ng sarili mong utak para lang hindi mo tanggapin ang napakasakit na katotohanan. Simulan mong mag-journal. Isulat mo ang mga eksaktong pangyayari, ang inyong mga dialogo at ang nararamdaman mo. Kapag nakita mo sa papel ang sistematikong pattern ng pang-iinsulto, manipulasyon, gaslighting at pagpapabaya, halos imposibleng itanggi pa ang realidad. Isipin mo na parang binuksan mo ang ilaw sa isang madilim na silid. Sa simula, masakit sa mata at hindi ka sanay, pero maya-maya, makikita mo ng malinaw ang lahat ng bagay sa kani-kanilang lugar, kasama na ang pinto na may nakasulat na labasan. Ang pagkilala at pagtanggap sa katotohanan ay hindi paninisi. Ito ay isang paglalahad ng katotohanan na mahalaga para ikaw ay tuluyang gumaling. Ito ang una at pinakamahirap mong hakbang patungo sa kalayaan. Pero kung hindi mo ito gagawin, mawawala ng saysay ang lahat ng susunod pa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa di nakikitang tanikala. Ang pangalawang hakbang ay ang lubos na pag-unawa sa konsepto ng trauma bonding. Ito ang susi kung bakit napakahirap mong umalis, kahit alam mo na sinisira ka na ng relasyon. Nai-form ang trauma bonding dahil sa pagpapalit-palit ng pang-aabuso at ng mga sandali ng kabutihan at pagsisisi. Lumilikha ito ng matinding epekto ng intermittent reinforcement. Ang utak mo ay nagiging addict sa mga bihirang sandaling ito ng mabuting trato, parang isang sugarol na umaasa sa biglaang panalo sa slot machine. Nagsisimula kang mabuhay na naghihintay
sa susunod na dosis ng pag-ibig at pagkilala at tiniis mo ang lahat ng sakit para lang sa isang pagkakataon na makita ang kabutihan niya. Intindihin mo, hindi ito pag-ibig. Ito ay isang adiksyon na nabuo sa level ng brain biochemistry. Kapag na-realize mo na ang pagkahumaling mo sa taong ito ay hindi tanda ng dakilang pag-ibig, kundi isang sintomas ng malalim na trauma, mas magiging madali para sa iyo ang labanan ito. Isipin mo na lang na para kang nagtatangkang kumawala sa isang adiksyon. Hindi mo sisisihin ang sarili mo dahil sa pagkauhaw, di ba? Sa halip, maghahanap ka ng paraan para lampasan yon. Ang pag-alam sa mekanismong ito ay kalahati na ng tagumpay laban dito. Magpatuloy tayo. Ang pangatlo at pinakamahalagang hakbang ay ang tigilan na ang pag-idealize sa narcissist at sa inyong naging relasyon. Malamang, kumakapit pa rin ang alaala mo sa mga unang magagandang sandali sa panahong tinatawag ng mga psychologist na love bombing. Noong perpekto siya, mapagbigay, at napakamaalalahanin. Kailangan mong maintindihan na hindi yun ang tunay niyang pagkatao. Isa lang yang maskara. Isa yang pain, sadyang ginawa para lamang mapasok ka sa bitag. Ang taong inibig mo ay hindi kailanman nag-exist. Anino lang siya ng sarili mong mga pag-asa at pangarap na matagumpay niyang ginamit laban sa iyo. Para makawala ka ng tuluyan, kailangan mong ilipat ang atensyon mo mula sa iilang magagandang sandali patungo sa sistematikong pagmamaltrato. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng beses na nasaktan ka, ipinahiya, binaliwala o niloko. Basahin mo iyon ulit sa tuwing sisimulan mong hanapin o maalala siya. Dahil tinakumbuan ng Dani Ponaposailasek, ito ang magsisilbing malamig na tubig na gigising sa iyo at magbabalik sa iyo sa realidad. Sa realidad na yan, ang magagandang araw ay mas kaunti, napakakaunti kaysa sa masasamang araw. Ang susunod na hakbang ay tila balintuna, pero ito ang susi para tuluyan kang gumaling. Kailangan mong iyakan ang pagtatapos ng relasyon, pero hindi ang totoong tao ang luluksaan mo, kundi ang ilusyon na matagal mo nang binuo. Hayaan mong magluksa ka para sa pangarap na hindi na matutupad, para sa kinabukasan na inakala mong magiging iyo, para sa taong sana, sa isip mo, ay maging siya. Masakit ito, pero ang prosesong ito ay naglilinis. Hayaan mong umiyak ka, magalit, at maramdaman ang kawalan. Huwag mong pigilan ang mga emosyon na ito. Kung susubukan mo lang na kalimutan at mag-move on, ang sakit na hindi mo pinagdaanan ay hahabol sa iyo sa loob ng maraming taon at makakaapekto sa mga susunod mong relasyon. Kilalanin mo ang iyong pagkawala. Hindi isang perpektong partner ang nawala sa iyo, kundi ang pag-asa mo sa kanya. Isipin mo na nagpapaalam ka sa isang paborito mong karakter sa libro na mahal mo, pero ang dulo ng kwento ay malungkot at trahedya. Nagluluksa ka para sa istorya at hindi para sa totoong taong nagdudulot sa iyo ng sakit. Kapag hinarap mo ang lungkot na ito, magkakaroon ka ng malaking enerhiya na magagamit mo sa pagbuo ng bago at malusog mong buhay. Ito ay tulad ng paglibing sa nakaraan upang mabigyan ng buhay ang iyong kinabukasan. Ang ikalimang hakbang ay ang pag-aaral at paggamit ng mabisang teknik na tinatawag na gray rock. Mahalaga itong paraan, lalo na kung kailangan mo pa ring makipag-ugnayan sa narsista, halimbawa kung may pinagsamahan kayong mga anak o dahil magkatrabaho kayo. Ang sikreto ng paraang ito ay gawin mo ang sarili mo na parang nakakabagot at hindi ka interes-interes sa paningin niya. Parang isang kulay abong bato sa daan na hindi mo papansinin. Ang mga narsista ay nabubuhay sa emosyon, kahit anong klase pa niyan, galit mo, luha mo, saya o takot. Ito ang nagsisilbing narcissistic supply o pinagkukunan niya ng lakas. Ang trabaho mo ay isara ang gripo na yan. Kapag sinubukan kanyang pukawin o inisin,
Sumagot ka lang ng walang emosyon, patalastas, at sa mga mahahalagang bagay lang. Oo. Hindi. Sige, pag-iisipan ko. Huwag kang magbahagi ng anumang personal na impormasyon. Huwag mong ikwento ang iyong tagumpay o kabiguan. Huwag makipagtalo. Ang pakikipag-ugnayan mo sa kanya ay dapat maging seryoso at formal, tungkol lamang sa negosyo o sa kailangang pag-usapan. Isipin mo na nakikipag-usap ka sa isang ahente na nakakainis. Magalang pero may distansya. Sa simula, magagalit ang narsista. Lalo niyang paiigtingin ang pang-iinis para lang makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Ngunit kung tuloy-tuloy mo itong gagawin, maiintindihan niya na wala na siyang mapipiga sa iyo at maghahanap na lang siya ng ibang mapagkukunan. Hindi ka na magiging kawili-wili para sa kanya. Ang ika-6 na hakbang, ito ang pinakamatindi, pero siya ring pinakamabisa. Ito ay ang tinatawag na no contact o ganap na pagputol ng ugnayan. Kung wala kayong mga anak o iba pang hindi maiwasang obligasyon, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo. Ibig sabihin, wala nang anumang komunikasyon. I-block mo ang numero niya, lahat ng accounts niya sa social media, at pati na ang email. Pakiusapan din ang inyong mutual friends na huwag nang maghatid sa iyo ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Iwasan ang mga lugar kung saan kayo maaaring magkita ng hindi sinasadya. Hindi ito pagiging malupit, ito ay pag-iingat at pagtatanggol sa iyong sarili. Maihahalin tulad ito sa paggamot ng allergy. Kailangan mong tuluyang alisin ang mismong sanhi ng allergy. Ang bawat text, bawat tawag, bawat sulyap sa larawan niya online, parang maliit na dosis ng lason iyan. Ibabalik ka nito sa simula ng proseso ng paggaling at muling bubuhayin ang nakakalasong koneksyon. Intindihin mo, hinding-hindi magbabago ang isang narsista. Ang anumang pagtatangka niyang makipag-ugnayan ay hindi senyales ng pagsisisi, kundi pagtatangka lamang na makuha at maibalik ang kanyang resource, ikaw. Ang ganap na no contact ay nagbibigay sa iyong utak at nervous system ng sapat na oras at espasyo para linisin ang sarili mula sa nakakalason niyang impluensya at tuluyang makabawi. Mahirap ito, pero ito lang ang nag-iisang daan patungo sa tunay na kalayaan. Sunod, ang ika-7 hakbang na magkaakibat sa nauna, lalo na kung hindi talaga posible ang tuluyang pagputol ng koneksyon. Ito ay ang pagtatatag at mahigpit na pagprotekta sa iyong mga bakal na hangganan. Sa relasyon nyo sa isang narcissist, tuluyan niyang binura ang mga limitasyon mo. Nilabag niya ang iyong personal na espasyo, oras, emosyon, at maging ang iyong pinansyal na kalagayan. Ngayon, ang misyon mo ay itayo itong muli na parang pader ng kuta. Malinaw mong tukuyin sa sarili mo kung anong pag-uugali ang hindi mo na palalampasin. Halimbawa, hindi ako sasagot sa tawag pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Hindi ko tatalakayin sa iyo ang tungkol sa aking personal na buhay. Hindi ko pakikinggan ang anumang insulto. Kapag nangyari yan, agad kong puputulin ang usapan. Ang pinakamahalaga, hindi lang ito basta ideklara, kundi maging handa kang ipagtanggol ang mga ito. Susubukin ng narcissist ang katatagan ng mga hangganan mo ng paulit-ulit. Gagamitin niya ang awa, ang paninisi, at ang takot para makalusot. Ang trabaho mo ay manindigan, na parang isang matibay na bato. Bawat matagumpay na pagdepensa sa iyong self-esteem at magpapahina sa kontrol niya sa iyo. Isipin mo na parang nagpapalakas ka ng kalamnan. Sa simula, mahirap. Pero habang nagtatagal, nagiging mas madali ito. Ang iyong mga limitasyon ay ang iyong deklarasyon ng kalayaan. Ang ika-8 hakbang ay ang sinasadyang paglipat ng atensyon
mula sa kanya patungo sa sarili mo. Sa loob ng maraming taon, o baka dekada pa nga, umikot ang buong buhay mo sa kanya. Iniisip mo ang kanyang kalooban, ang mga gusto niya, at ang mga magiging reaksyon niya. Nag-iingat ka ng husto, sinusubukang hulaan at iwasan ang susunod niyang pagsabog. Ang sarili mong buhay ay matagal nang nakapos. Ngayon, oras na para pindutin ang play. Simulan mong tanungin ang sarili mo ng mga bagay na matagal mo nang hindi nasasagot. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang kinaiibigan ko? Ano ang nagpapasaya sa akin? Balikan mo ang mga lumang libangan na matagal mo nang binitawan. Makipagkita sa mga kaibigan na hindi mo na nakikita. Mag-enroll sa mga kurso na matagal mo nang pinapangarap. Simulan mong gumawa ng maliliit na bagay para sa sarili mo lang. Bilhan ng sarili ng bulaklak. Manood ng sine ng mag-isa. Magpalipas ng isang buong araw na ginagawa lang ang gusto mo. Sa simula, baka magmukha itong kakaiba o kaya ay makasarili dahil nasanay ka na hindi mahalaga ang iyong mga kagustuhan. Pero ito ay isang prosesong talagang kailangan para mabuhay. Muli mong kinikilala ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay, ang sarili mo. Bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong sariling interes ay isang hakbang palayo sa nakalalasong impluwensya niya. Dumako na tayo sa ikasyam na hakbang at ito ang pagharap sa pinakamakapangyarihang sandata ng isang narcissist, ang iyong guilt o pakiramdam ng pagkakasala. Ang narcissist ay eksperto sa pagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala sa halos lahat ng bagay. Sa masamang mood niya, sa kanyang mga pagkabigo, maging sa mga reaksyon mo sa kanyang kalupitan. Kapag nagtatangka kang umalis, babagsakan ka niya ng libu-libong paninisi. Sinisira mo ang pamilya, ang selfish mo, wala nang ibang magmamahal sa iyo tulad ko. Ang iyong trabaho ay matutong kilalanin ang manipulasyong ito at huwag magpadala rito. Sa tuwing nakakaramdam ka ng kirot ng pagkakasala, tanungin mo ang sarili mo. Responsibilidad ko ba talaga ito? O isa lang itong taktika niya para kontrolin ako? Tandaan, hindi ikaw ang may pananagutan sa emosyon at reaksyon ng ibang tao, lalo na ng isang adulto. Ang responsibilidad mo lang ay ang sarili mong kaligayahan at kaligtasan. Sa sitwasyong ito, ang guilt ay isang hindi malusog at ipinilit na mekanismo para kontrolin ka. Isipin mo itong parang isang maingay na istasyon ng radyo sa utak mo. Hindi mo kailangang makipagtalo rito. Ang kailangan mo lang gawin ay magpalit ng channel o frequency. Mag-focus ka sa mga katotohanan. Umaalis ka sa nakasisirang relasyon para sagipin ang sarili mo. Ito ay gawa ng self-compassion o pagmamalasakit sa sarili, hindi pagiging makasarili. Ang ikasampung hakbang ay ang matutong kilalanin at labanan ang taktikang tinatawag na hoovering o ang taktika ng pagsipsip. Ito ay isa sa pinakamapandaya at pinakamapanganib na bitag sa iyong paglaya. Kapag naramdaman ng narcissist na nawawalan na siya ng kontrol sa iyo, bigla siyang magbabago. Babalik siya sa pagiging kaakit-akit, maalalahanin, at mapagmahal na taong nakilala mo sa simula ng inyong relasyon. Mangangako siyang magbabago. Isusumpa ang kanyang walang hanggang pagmamahal at sasabihin niya ang lahat ng matagal mo nang gustong marinig. Huwag kang magpalinlang. Hindi ito tapat na pagsisisi. Ito ay isang palanadong taktika para lang muli kang hilahin pabalik sa kanyang sapot. Sa sandaling makaramdam siyang hawak ka na ulit niya, babalik sa dati ang lahat. At malamang, mas magiging malala pa. Ang iyong proteksyon laban sa hoovering ay ang iyong alaala at ang listahan ng mga kasalanan at hinanakit na ginawa natin noong ikatlong hakbang. Basahin mo itong muli. Ipaalala mo sa sarili mo ang katotohanan, hindi ang mga matatamis na pangako. Tandaan, ang mga tao ay hindi nagbabago sa isang iglap lang. Ang totoong pagbabago ay nangangailangan ng matagal
at masusing pagsisikap. Isang bagay na likas na hindi kayang gawin ng isang narcissist. Huwag kang magpabiktima. Anumang pagtatangka ng hoovering ay hindi sinyalis ng pagmamahal, kundi tanda ng desperasyon ng isang manipulator na nawawalan na ng kanyang resource o supply. Ang ika-11 hakbang ay isang nakakaintrigang paglalakbay pabalik sa iyong tunay na pagkatao. Sa relasyon mo sa isang narcissist, malamang na nawala ang bahagi ng iyong sarili. Inayon mo ang iyong panlasa, ang iyong mga opinyon, at kahit ang estilo ng damit mo sa inaasahan niya para lang maiwasan ang away. Baka tumigil ka na ring tumawa sa mga bagay na nakakatawa sa iyo dahil hinuhusgahan niya ito. Ngayon na ang oras para alisin ang balat na hindi naman sa iyo. Simulan mo nang mag-eksperimento. Pakinggan mo ulit ang musikang gusto mo na palagi niyang pinupuna. Manood ka ng pelikulang tingin niya ay walang kwenta. Magbihis ka sa paraang komportable ka, hindi sa estilong tama lang para sa kanya. Simulan mong ipahayag ang iyong sariling opinyon, kahit pa iba ito sa iniisip ng iba. Sa simula, maaaring magdulot ito ng kaba. Nasasanay ka na kasi naparusahan kapag ipinakita mo ang iyong sarili. Pero sa bawat maliit na hakbang, mararamdaman mo ang pagbabalik ng iyong lakas. Ito ang proseso ng muling pagtuklas sa iyong boses, sa iyong mga nais, at sa iyong pagiging natatangi. Hindi ka lang anino niya. Ikaw ay isang hiwalay, buo, at mahalagang individual. At ngayon na ang oras para muli mo siyang makilala, at tiyak akong magugustuhan mo siya. Ang ika-12 hakbang ay hanapin ang iyong support group. Ang pagtatangkang makabangon mula sa narcissistic abuse ng mag-isa ay parang umaakyat sa matarik na bundok ng walang paniguro o safety rope. Maaaring magawa mo, pero hindi pangkaraniwan ang hirap at delikado ito. Kailangan mo ng mga taong makakaintindi at handang sumuporta sa iyo ng walang panghuhusga. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng kaibigan at kamag-anak natin ay kayang gawin ito. Ang iba ay baka magtanong, bakit hindi ka na lang umalis? O kaya, hindi kaya nag-e-exaggerate ka lang? Hindi nila ito ginagawa dahil masama ang kanilang intensyon. Ginagawa nila ito dahil hindi nila naiintindihan ang komplikadong dinamika ng ganitong klasing relasyon. Kaya, hanapin mo ang mga taong nasa loob ng kwento o nakaka-relate. Ito ay maaaring specialized support groups, mga online forum para sa mga biktima o iilang matatalik na kaibigan na talagang handang makinig at paniwalaan ka. Napakahalaga rin ang suporta ng isang psychologist o psychotherapist na may espesyalisasyon sa trauma at toxic relationships. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nakaranas din nito ay nagbibigay ng matinding pakiramdam ng kaluwagan. Nauunawaan mo na hindi ka nag-iisa at hindi ka nagiging baliw. Ito ang iyong salbabida, life raft, sa gitna ng isang maalong dagat ng emosyon. Ang ika-13 hakbang, ang kaalaman. Ang kaalaman ng inyong pangunahing lakas at sandata laban sa anumang pagmamanipula sa hinaharap. Maglaan ng oras para pag-aralan ang Narcissistic Personality Disorder, NPD. Magbasa ng mga libro at artikulo, manood ng mga lecture ng mga psikologo. Alamin ang lahat tungkol sa mga konseptong tulad ng gaslighting, projection, triangulation, at devaluation. Kapag nagsimula kayong maunawaan kung anong mekanismo at taktika ang ginamit laban sa inyo, may isang mahikang magaganap. Titigil kayo sa pagdamdam o pag-personalize ng kanyang mga kilos. Maiintindihan ninyo na hindi kayo ang problema, hindi kayo kulang o hindi sapat. Nakaharap lang kayo ng isang taong may matinding personality disorder. Ang pag-uugali niya ay madaling hulaan at sumusunod sa mga tiyak na pattern. Ang kaalamang ito ang nag-aalis ng kanyang kapangyarihan sa inyo. Ang kanyang mga pang-iinsulto at manipulasyon ay hindi na magiging masakit na turok.
Magiging mga taktika na lang ito na alam ninyo, parang mga hakbang na galing sa isang aklat-aralin. Mapagmamasdan ninyo ang kanyang mga pagtatangka na magmanipula na may distansya at interes ng isang mananaliksik, hindi ng isang biktima na nasasaktan. Ito ay parang pag-aaral ng lengguwahe ng kalaban para lubos ninyong maunawaan ang kanyang intensyon at hindi na kayo mahulog sa kanyang mga patibong. Ang ika-14 na hakbang ay simple pero kritikal. Tigilan na ang pagbibigay sa kanya ng anumang personal na detalye. Ito ang madalas tawaging information diet. Ginagamit ng narsisista ang lahat ng impormasyon mo para ipanlaban sa iyo. Ang mga takot mo, mga kahinaan mo, mga pangarap mo, pati na ang iyong mga tagumpay, lahat yan ay pwedeng gawing sandata sa kanyang kamay. Kapag nagkwento ka tungkol sa bago mong trabaho, sisikapin niyang maliitin yon o walang kwentahin. Kapag nagbahagi ka ng mga damdamin mo, gagamitin niya yan para ipitin ka at diinan ang masakit na parte sa hinaharap. Kung napilitan kang makipagkomunika, manatili lang sa mga simpleng fact tungkol sa inyong common na obligasyon. Halimbawa, ready na ang mga bata ng alas 5 o kaya isisend ko ang mga dokumento bukas. Walang detalye tungkol sa iyong personal na buhay, nararamdaman o mga plano. Malapit ito sa prinsipyo ng Gray Rock Method. Huwag mong kalimutan, para sa isang narsisista, ang pag-uusap ay hindi pagpapalitan ng pagmamahal, kundi pangongolekta ng impormasyon para mas makontrol at mamanipula ka pa niya. Kailangan mong isara ang pinto sa lahat ng impormasyong ito. Ang iyong personal na buhay ay iyong kuta o tanggulan at dapat nasarado ang mga pinto nito sa kanya habang buhay. Ito ang magpoprotekta sa iyo mula sa hindi kinakailangang sakit at hindi kanya magagamit para sa panibagong atake. Ang ika-15 hakbang ay ang pag-aaral ng mindfulness at grounding techniques. Dahil sa matagal na stress, malamang ay laging nasa battle mode o handang lumaban ang iyong nervous system. Maaari kang makaranas ng matinding pag-aalala, anxiety, panic attacks, at problema sa pagtulog. Ang mga mindfulness practices tulad ng meditasyon at breathing exercises ay nakakatulong upang maibalik ka sa kasalukuyang sandali at mapakalma ang iyong gulong-gulong na isip. Kapag naramdaman mong nilalamon ka na ng matinding emosyon, takot, galit o labis na lungkot, huminto ka muna. Huminga ka ng malalim ng ilang beses. Ituon mo ang iyong pansin sa nararamdaman ng iyong katawan. Ano ang nakikita mo ngayon? Ano ang naririnig mo? Damhin mo kung paano nakatapak sa sahig ang iyong mga paa. Ito ang tinatawag na grounding. Makakatulong ito na makawala ka sa paulit-ulit na pag-iisip, obsession, tungkol sa nakaraan o sa mga alalahanin mo sa hinaharap. Hindi mo kailangang maging meditation guro. 5 hanggang 10 minuto lang sa isang araw. Sapat na upang maramdaman mo ang pagbabago. Ang mga teknik na ito ay ang iyong personal na remote control para sa iyong anxiety. Ibinabalik nila sa iyo ang kontrol sa iyong sariling kalagayan. Isang bagay na matagal mong ipinaubaya sa iba. Tinuturuan ka nilang maging ikaw mismo ang iyong sariling angkla, anchor. Ika-16 na hakbang. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong katawan upang pagalingin ang iyong isip. Ang emosyonal na trauma ay nag-iiwan ng marka, hindi lang sa ating damdamin, kundi pati na rin sa ating pisikal na katawan. Ang lahat ng naipon na stress, takot at tensyon ay literal na naipon at naipit sa ating mga kalamnan. Ang pisikal na aktibidad ay isa sa pinakamabisa nating paraan upang makalaya mula sa bigat o pasaning ito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magpuyat sa gym o mag-ensayo ng labis. Ang kailangan mo lang ay hanapin ang gawaing nagbibigay sa iyo ng tuwa. Maaari itong pagsasayaw, pag-yoga, paglangoy, mahabang paglalakad sa kalikasan,
o di kaya ay simpleng pagbibisikleta. Kapag tayo ay nag-eehersisyo, ang ating katawan ay naglalabas ng tinatawag na endorphins, ang hormones ng kaligayahan na nagsisilbing natural na antidepressant. Bukod pa rito, ang pag-eehersisyo ay nakakatulong ding mailabas ang lahat ng naipong galit at agresyon sa ligtas at nakabubuting paraan. Kung pakiramdam mo ay umaapaw na ang galit mo, mag-jogging ka o kaya ay subukan mong suntukin ang punching bag. Siguradong makakaramdam ka ng malaking ginhawa. Ang pag-aalaga sa sarili mong katawan ay isang matibay na pahayag na pinipili mo ang sarili mo at pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan. Ito ang paraan para makonekta ka ulit sa iyong katawan, lalo na't matagal na itong nasa ilalim ng matinding stress. Ito ang ika-17 hakbang at isa ito sa pinakamahalaga para makamit mo ang isang buhay na makabuluhan. Ito ay ang pag-aksyon para maibalik ang iyong tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Sa loob ng maraming taon, pilit ipinaintindi ng narcissist sa iyo na wala kang silbi, na bobo ka, na pangit ka, at wala kang kakampi. Ginawa niya ito para umasa ka sa kanya at sa kaunting atensyon o pagkilala na ibibigay niya. Malamang naniwala ka rito. Ngayon, ang iyong misyon ay isagawa ang tinatawag na internal deprogramming o paglilinis ng iyong isip. Magsimula sa isang simpleng gawain. Bawat gabi, isulat mo ang 3 bagay na nagawa mo ng maayos sa araw na iyon. Huwag mong intindihin kung gaano ito kaliit. Halimbawa, nakapagluto ako ng masarap na hapunan, naipasa ko ang aking report sa tamang oras, o kaya naman, nagsabi ako ng hindi sa isang bagay na hindi ko gusto. Puta-pata, tuturuan nito ang iyong utak na mapansin ang iyong mga kalakasan, sa halip na mag-focus sa mga kakulangan. Balikan mo ang mga nakaraan mong tagumpay. Gumawa ka ng listahan ng iyong magagandang katangian. Tanungin mo rin ang mga pinagkakatiwalaan mong kaibigan kung bakit kanila pinahahalagahan. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong sumusuporta sa iyo at nakikita ang kabutihan mo. Unti-unti, hakbang sa bawat hakbang, sisimulan mong palitan ang nakakababa niyang boses sa loob ng iyong isip ng sarili mong boses. Isang boses na mabait, sumusuporta at puno ng pagmamahal. Ang ika-18 hakbang na ito ay maaaring kontrobersyal, pero napakalaking ginhawa ang hatid nito. Kailangan mong magpatawad, pero hindi siya ang kailangan mong patawarin, kundi ang sarili mo. Maraming beses mong sisisihin ang sarili mo. Bakit ako nabulag ng ganoon? Bakit ko ito kinaya ng napakatagal? Bakit ko siya pinaniwalaan? Ang panloob mong kritiko ay mas matindi pa sa mismong narsisista. Kailangan mong tanggapin. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, batay sa kung anong kaalaman at kakayahan ang mayroon ka noong panahong iyon. Hindi mo kasalanan na ikaw ay nalinlang at nasamantala. Palaging sa nang-aabuso na kasalalay ang pagkakamali. Ang pagpapatawad sa sarili ay nangangahulugang tanggapin mo ang nakaraan ng walang paghatol. Ito ay ang pagpapakita sa sarili mo ng awa at pagdamay na kailanman ay hindi niya naibigay sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, oo, nagkamali ako. Pero hindi ko alam noon ang mga bagay na alam ko ngayon. Karapat-dapat akong makaramdam ng habag at mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi para bigyang katwiran ang mga pagkakamali, kundi para kumawala sa bigat ng nakaraan na humihila sa iyo pababa at humahadlang sa iyong pag-usad. Ito ang pagbibigay pahintulot sa sarili na maging hindi perpekto, maging buhay na buhay, at sa wakas ay maging maligaya. Hanggat hindi mo pinapatawad ang sarili mo, mananatili kang nakakulong sa emosyonal na piitan kahit matagal nang nawala ang narsisista sa buhay mo. Ang pang-19 na hakbang, ang sunod sa huli, ay ang matutong magtiwala muli sa sarili.
lalo na sa ating intuisyon o kutob. Isa sa pinakamalubhang epekto ng gaslighting ay ang tuluyang pagkawala ng paniniwala sa sariling pag-unawa sa realidad. Ang tagal kanilang kinumbinsi na pala mali ang pagkakaintindi mo, imbento mo lang yan, o sobra ka lang mag-react, kaya tuluyan ka ng huminto sa pagtitiwala sa sarili mong damdamin at iniisip. Ang iyong intuwisyon, ang iyong panloob na boses, ay malamang sumisigaw na sa iyo noon pa man na may hindi tama. Pero natuto kang baliwalain ito. Ngayon, panahon na para ibalik ang koneksyon na iyan. Simulan mong pakinggan ang iyong panloob na pakiramdam. Kung sa tingin mo ay hindi tapat ang isang tao, magtiwala ka sa pakiramdam na iyan kahit na wala kang lohikal na ebidensya. Kung may sitwasyong nagdudulot sa iyo ng kaba o pangamba na hindi mo maipaliwanag, seryosohin mo ito. Simulan mong gumawa ng maliliit na desisyon batay sa iyong intuisyon at tingnan ang magiging resulta. Ang iyong intuisyon ay ang iyong built-in na sistema ng seguridad. Hindi ito nagkakamali. Ang pagbabalik ng tiwala rito ay nangangahulugang ibabalik mo sa sarili mo ang pinakatiyak na kompas na laging magtuturo sa iyo ng daan tungo sa kaligtasan at kapayapaan. At narito na ang panghuli, ang ika-20 hakbang na sasamahan ka sa buong proseso ng iyong paghilom. Ipagdiwang ang bawat maliit mong tagumpay. Tandaan, ang proseso ng emosyonal na paghiwalay mula sa isang narcissist ay hindi sprint kundi isang marathon. Darating ang magagandang araw at darating din ang masasamang araw. May mga sandali na parang gusto mo nang sumuko at bumalik na lang sa dati. Sa mga panahong iyon, napakahalagang makita at bigyan mo ng halaga ang iyong pag-unlad. Nagawa mong hindi sagutin ang kanyang mapang-asar na mensahe, iyan ay isang tagumpay. Ipagdiwang mo yon. Nakalipas ba ang isang buong gabi na hindi mo siya inisip? Isa yang malaking tagumpay. Napanindigan mo ba ang iyong limitasyon sa pakikipag-usap sa iba? Iyan ay dapat mong ipagmalaki. Huwag mong baliwalain ang iyong mga nakamit. Bawat maliit na pagsisikap, bawat hakbang patungo sa tamang direksyon ay may napakalaking halaga. Gumawa ka ng isang dyaryo ng tagumpay at isulat doon ang lahat ng iyong panalo. Sa oras ng kahirapan, basahin mo itong muli. Ipapaalala nito sa iyo kung gaano kalaki na ang iyong nalakbay at kung gaano ka nakalakas ngayon. Ang paghilom ay isang proseso na binubuo ng daan-daang maliliit na hakbang na gaya nito. At bawat isa sa kanila ay karapat-dapat sa pagkilala at palakpakan. Nasa tamang landas ka na. Ngayon, nasilayan na natin ang 20 hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan mula sa isang narcissist. Pero tandaan, hindi ito simpleng checklist na matatapos sa isang linggo. Ito ay mahabang paglalakbay at normal lang na magkaroon ng backlash o pag-urong. At okay lang iyon. Ang pinakamahalaga, nagawa mo na ang pinakamahirap na hakbang, naunawaan mo ang problema at hinahanap mo ang lunas. Sumampa ka na sa landas ng paggaling. Ang pangunahing ideya na gusto kong itanim ninyo sa inyong isip. Wala kang kasalanan sa anumang nangyari sa iyo, pero ikaw ang may responsibilidad sa sarili mong paggaling at pagbangon. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan upang sirain ang mga tanikalang ito. Ibalik ang iyong pagpapahalaga sa sarili, self-worth, at bumuo ng isang buhay na puno ng paggalang, kagalakan, at tunay na pag-ibig. Karapat-dapat ka sa lahat ng iyan. Maraming salamat sa panonood mo ng video na ito hanggang sa huli. Kung sa tingin mo ay nakatulong ito, paki-like at mag-subscribe na rin sa channel para hindi mo na ma-miss ang mga bago nating nilalaman. At may tanong ako sa iyo. Sa 20 hakbang na tinalakay natin, alin ang sa tingin mo ang pinakamabigat o, sa kabilang banda, ang pinakamahalaga sa iyong paglalakbay?
Ibahagi ang iyong kwento sa comments section. Magbigay suporta tayo sa isa't isa sa mahirap ngunit napakahalagang paglalakbay na ito. Ingat palagi.